So the Philippine flood control scandal is widely dubbed as one of the biggest corruption issues ever to be discussed in modern Philippine society. So the title of our topic for today is the imperative of vigilance and why we should keep questioning the flood control controversy. So this flood control scandal represents one of the most staggering and systematic plunders of public funds in the nation's history, bar none. Despite billions of pesos spent annually to protect communities from natural disasters, Filipinos continue to suffer from devastating inundations. By the way, nag-umpisa na po ang pag-uulan. The sheer magnitude of the corruption, the deadly consequences of compromised infrastructure, and the blatant attempts to silence truth seekers make it an absolute imperative for the public to continuously question and demand accountability regarding this controversy. The financial scale of this controversy alone warrants unrelenting public scrutiny. From July 2022 to May 2025, the government allocated an astronomical 545.6 billion for 9,855 flood control projects. Okay? Lumabas yan sa Blue Ribbon Committee hearing ng August 19, 2025. However, initial audits revealed that a mere 15 contractors cornered 20% of this entire budget. Ito, sinabi ito ni Pangulo. I don't know what he intended. At the time, ang mga binanggit, of course, maliwanag na hindi niya mga kakampi. At kasama doon, si Congressman Saldico. The 20% amounted to about 100 billion pesos. Even more alarming is the misuse of the national budget process itself. Lawmakers and executive officials have exploited unprogrammed appropriations as a modern iteration of the unconstitutional pork barrel system, funneling massive discretionary funds into favored flood control projects without proper insight. Furthermore, data shows a glaring mismatch between where the funds are deployed and where they're actually needed. Nabibigyan ng flood control projects yung mga lugar na walang baha. So, at minsan naman, pinaprioritize yung mga lugar na hindi naman traditionally binabaha. Napapabayaan yung mga lugar na meron talaga. Billions of pesos were heavily concentrated in provinces not even listed as flood control areas under the National Adaptation Plan. Meron ganun. The public must continue to ask why life-saving resources, underscore, life-saving resources, are being treated as political currency rather than being deployed based on scientific need and genuine master planning. Ulitin natin, may kakulangan talaga sa master planning, ngunit merong National Adaptation Plan. Paalala lang po. Citizens must not stop questioning because the funds stolen directly compromise the physical safety of the communities. Investigations have exposed the existence of numerous ghost projects, infrastructure reported as completed, fully paid, but does not actually exist. When the projects are actually built, they are frequently, if not most of the time, severely substandard. This is to accommodate the massive kickbacks demanded by corrupt officials. Whistleblowers have testified that politicians and DPWH bureaucrats demand SOP, or kickbacks ranging from 20% to 25% of the project cost, with rumors saying that they go as high as 30%, with additional fees draining the budget so heavily that only 30 to 35% of the funds actually go to construction. I'll reiterate, only 30 to 35% of the funds actually go into the construction. So, to recover costs, contractors deliberately under-designed the infrastructure. And, for example, in Oriental Mindoro, the contractors were caught installing 3-meter sheet piles instead of the required 12-meter foundations. Ano yung sheet piles? Yun yung parang they drive that into the ground
and then kinakabitan yun ng apron para hindi umagos doon yung baha. Pero dapat malalim yun. So ang required is 12-meter foundations. Ang nilagay doon sa Oriental Mindoro, 3 metro lang, leaving the structures vulnerable to collapse. In Quezon City naman, multi-million peso drainage rehabilitations involve mere painting and sidewalk repairs without any actual excavation or concrete pipe installation. Pininturahan, sinementohan, pero walang pipes. The most critical reason the public must sustain its outrage is the deadly human cost of this corruption. It's not merely a financial crime. It's the stealing of safety from vulnerable communities. Ninanakaw natin kaligtasan. Parang nagnakaw na rin ng buhay. Ito'y dahil ang flood control projects were treated like cash cows rather than protective shields. Natural disasters turned into man-made tragedies. But let's not delude ourselves into thinking na ito lang ang pinanggagatasan nila. Naku, marami pang iba. Kasama dyan yung supposedly upgrading of software sa mga opisina. But those are just 2 examples. So, on flood control, because of the danger to human lives, Filipinos must keep questioning this because settling for the status quo means accepting further losses of life and property. Finally, we have to keep up the pressure. Unrelenting public pressure is necessary because the architects of this syndicate are actively working to bury the truth. The controversy implicates the highest levels of government, if not the highest level of government. Kasama dito, members of the Senate, the House of Representatives, DPWH, don't forget, DBM, and even the Commission on Audit. Huwag po rin natin kakalimutan kasi sinasabi din ng iba, if the rumor mill is to be believed, Malacanang. And, traditional logic or simple logic would indicate that Malacanang not only cannot only disclaim knowledge about it, they must explain how this got past it. Paano nangyari ito nang hindi nalalaman ng Malacanang o hindi kasabot ang Malacanang? And let's not forget, there are undersecretaries and the executive secretary as well as the secretary of the DBM who have been mentioned as being involved directly or indirectly in this huge scandal. In addition to this, there have been highly suspicious incidents such as fires in the DPWH offices where lawmakers fear that they were set to deliberately destroy sensitive project documents. Additional, political maneuvering within the Senate itself, itong Senate leadership, has been cited as a deliberate attempt to prematurely terminate the Blue Ribbon Committee hearings. Sige, di ba? Ano nagkaroon ng partial committee report? Pakisabi nga. And silence dissenting voices before the truth is finally exposed. So this scandal strikes at the heart of the nation's integrity and resilience. Can we stop pretending that we can continue being resilient in the face of all of this? We have to demand full transparency. We have to demand prosecution of the true masterminds. I say true kasi maraming ihiharap na sinasabi, ito yung mastermind. O ito, the buck stops here. No, it can go higher and it must go higher. Investigations must go higher. We also have to recover the stolen billions. If we stop questioning the political elite, alam niyo na kung sino yung mga yon, who will succeed in sweeping this monumental crime under the rug, and the country will remain trapped in this endless cycle of corruption and catastrophic flooding. So ulit, kung ang issue dito sa Senate leadership ay yung pagpapatahimik ng Blue Ribbon Committee sa continuing investigation sa flood control, huwag tayong tumahimik. Always point to it. Hindi na nga tayo naniniwala sa liderato ng Senado, di ba? Meron na ngang alleged acting Senate President na hindi nila ma-explain
kung bakit siya ang tumitindig ngayon doon samantalang mayroong tunay na Senate President. Ganyan sila ka-determined na ilibing yung possible testimonies ng ilang mga tao na ready, willing, and able na lumabas pero hindi binibigyan ng pagkakataon na magbigay ng kanilang kwento. So, padating ang SONA. At the very least, tatanggapin ba natin kahit anong sasabihin ng Pangulo kung siya mismo complicit sa pagdidelay at tila panggigipit sa tunay na investigasyon of whatever form, maging ICI, House, or Senate, di ba? Nakikita natin na sinusuportahan ng Pangulo ang ang pagtatago ng tunay na kwento dito sa flood control. Akong Mike, sabi niya, hindi daw dapat pinag-aantay ang komite ng mga resource person. O dapat daw, kung talagang seryoso sila, dumiretso na sila, hindi na sila nag-presscon. Kasi parang lumalabas, nagpapa-VIP pa daw sila. Tama naman si Senador Erwin Tulfo doon sa sinasabing hindi pinag-iintay yung komite. Pero siguro ang kailangan pagalitan ni Senator Erwin Tulfo ay yung kanilang mga OSAA, yung kanilang mga kasundaluhan na nandun at yung sekretariat nila dahil naghintay ng 1 hour 30 minutes ang mga taong ito para makaakyat. Ayan, sa video nakikita po natin, ayos lang papasukin dyan. Bababa pa dyan si Senator Robin Padilla. Meron po bang guest ang Senado na ganyan na pinag-iintay? Never happened. Walang ganyang sitwasyon. Ngayon, pangalawa, minabuti ng mga sundalo na magbigay muna ng abiso doon sa Blue Ribbon Committee. Dahil ang pananaungan po nila, ito po, dalawang komite nagpatawag, kailangan nila magbigay kahit papano ng paalam para hindi naman sumama ang loob nung unang nagpatawag ng Senate Blue Ribbon Committee. Sabi naman nila, di ba, si Senate President pa rin ay si Alan Cayetano. At sabi ni Alan Cayetano, doon sa kanyang liham, ang totoong Blue Ribbon Committee ay ang Blue Ribbon Committee ni Senator Pia Cayetano at ni Congressman Senador Dante Marcoleta. Kaya yung sandaling pag-iintay na yun, huwag naman sila magalit. Ang tagal na nagsalita nung 18 Marines, kayo lang nila pinatawag, nalit ng kaunti, nagagalit sila. And tagal na ho ng salita ng mga to, hindi nyo pinapatawag, tinira nyo kaagad na kasinungalingan, sinabi nyo kaagad na walang kwenta yung sinasabi. Ngayon lang kayo nagpatawag, na-delay ng konti, nagalit na kayo. So Kong Mike, malinaw ha. Ang kumakalat kasi nung bababa na daw yung nung tatapos na daw yung hearing nila, yung meeting nila, tsaka daw bababa yung Marines. So baliktad pala. Ayun ang lumalabas ngayon sa mga bias na media eh. Ay hindi yung totoo yan. Kahit tingnan pa nila yung records sa Senate Nandun sila sa gate anong oras. Bago sila nakakyat anong oras. 'Di ba? Tapos nung pababa sila biglang sinuspend. Actually, ang committee hearings, kuminsan nga yan nagla-lunch na habang nag-iimbestigasyon Lalo ganyan ka-importante, Blue Ribbon Committee, may nagsabi dun sa nakawan, flood control, pinakamalaking nakawan sa bayan. Hindi tayo pwede maghintay, mag-lunch, nandiyan na yung mga testigo na gusto natin. Para namang atang hindi ata din tamang rason yun. Para magalit kayo sa 18 Marines dahil ang tagal na nagsalita, ngayon yun ang pinatawag, konting kabagay-bagay sa isang malaking skandalo sa ating bansa, isang malaking nakawan, hindi nyo pwedeng hintayin. Inuulit ko, marami na akong committee hearings na napuntahan, maging sa Kongreso, as a guest, as the one calling for the meeting, as presiding officer. Kumakain kami habang nag-hearing, lalo tigit sa mga importanteng batas, importanteng issue na dapat namin pag-usapan. So parang Kong, hugas kamay yung ginawa nila dito yung meeting nila, no? Kasi pang-aasar lang, pang-aasar, tinawag na kargador, parang ganun lang Kasi nga hindi nila inaasahan na darating yung mga Marines. Hindi, wala talaga silang kahit yung mga senador, sila Senate President Alan Cayetano, hindi naman nila alam So hindi rin alam nila Senator Erwin Tulfo. So ang balak nila, ito, hindi darating yung mga yan, siraan natin ang siraan. So tinawag si Attorney Matibag, may slide, may presentation pa. Biruin nyo naman, nagkakaroon sila ng hearing, ang nanonood 7,000. Nag-press con yung kabila, ang nanonood 60,000 na ata, 70,000. Actually, 200 plus na nga ako, inabot ng 200 plus. 200,000 to 7,000. Ibig sabihin, talagang gusto ng taong bayan ang pakinggan itong mga taong to. At hindi yung paninira na ginagawa sa kanila. Di ba, ngayon, narinig mo, kumakain ka. Ikaw ang senador ng isang napaka-importanting komite na tinatalakay ang isang napaka-importanting issue. Narinig mo, bababa na pala sila. O sige, hintayin natin. Papakinggan nga itong mga to. Hindi Sabi, sandali lang. Alis na muna tayo. Sa susunod na hearing na lang. Sayang, pinakinggan na nila. Kong At Mike, pinabayaan lang magsalita yung mga Marines. punta naman tayo sa inyo.
Kasi puro dito sa Marines eh. Eh kayo din po, pinatawag po ng NBI at hindi daw kayo sumipot. Bakit daw hindi kayo sumipot? Eh, yun na nga, banat pa yung issue ko. Bakit naman binibigyan nila ng halaga yung kwentuhan na dalawang kwento? Diba? Ikinwento daw doon sa nagkwento, tapos sila ngayon na nagkikwento at dahil doon mag-file sila ng kaso. Para namang insulto naman yun. Para hindi na lang sa akin, maging sa institusyon ng National Bureau of Investigation. Kailan mo nakita ang isang NBI magpa-file ng kaso o inimbestigahan ang kaso na galing sa chismis? Kaya iyan, ayoko nang bigyan ng pagpapahalaga pa. Pero damang-dama ko yung mainstream media eh. Pupunta ka pa. Tapos Mike Defensor, hindi pumunta. Nandun po si Atty. Topacio. Siya ang nagrepresenta sa akin bilang abogado ko at siya na rin po yung nagsalita. Na sinabi nga niya, walang kakwenta-kwenta ang kaso at tinitingnan niya ang posibilidad pa na kami pa mag-fight ng kaso laban sa NBI, laban kay Atty. Matibag sa pagpatol sa mga ganitong kaso. Bilhin mo, pinisent mo sa mga senador, pinakita mo sa sa taong bayan ang isang chismis na nagkwento lang sa iyo ang ikinwento daw ng isang sundalo. Pwede bang yun ang maging pag-uusap o pakikipagdebate ng sambayanan? Diba? Yun ba ang tama? Parang ano nga eh. Wala. Isang kwentong walang kwenta. Kung ano yung kaso na kakaso ninyo dito kay Matibag aside from libel? Meron ba kayo iba pang kakaso diyan? Pag-uusapan namin ni Attorney Ferdito Paso ang tungkol dito kasi may mga nabanggit na siya, hindi ko pa naman siya nakakausap. Nakausap ko kasi siya before the finding. Ang sabi sa akin ni Attorney Topacio, at sabi ko, anong tingin mo? So sabi niya, siya daw ay, ako daw, kung pupunta pa ako, sabi ko, anong tingin mo? Eh sabi niya, parang walang kakwenta-kwenta na to eh. Kasi di ba ito din, yung dating patawag sa amin. Naalala nyo, Banat, yung 18 Marines, pinatawag kami, magkakasama kami. Eh, pinauwi na nga nila ako noon eh. Kasi ang gusto nila daw i-determine at that time ay yung aking pagkatao kung sino ako. So, tinanong ni Atty. Ferdito Paso, do you know Mike Defensor? Oh, yes. Oh, do you have any questions? Do you have any doubts about him in person? No. O, can we leave? Sabi, oo. O, yun na yun. Tapos ito na naman. Eh, mahirap naman yung ganyan na parang ginagamit naman nila masyado yung ahensya para sa panggigipit ng taong bayan. Hindi naman atatama yun. Hindi ata kayo na-inform at kung na dati po kasi talagang nasa showbiz yan si Director Matibag. Kaya mahilig sa chismis. So, dati po yung artista eh. Iba pagkakaintindi niya doon sa director, baka akala niya para siyang si Direk Dalia. Gumagawa siya ng mga malulupit na mga pelikula. Para action, no? Action yung ginagawa niya ngayon. Pero, at kung nainis po kasi si Sir Jack dahil nung pinatawag siya sa NBI, siya pumunta, kayo hindi daw. Anyway, Kong, si Manong Chavit, napanood ko yung video niya, sinubukan daw siyang i-areglo. Alam ko na ikaw, di kayo magpapa-areglo eh. Pero may sumubok na ho pa. Dahil sa sobrang ingay ng pangalan nyo ngayon, may sumubok na pa na i-areglo kayo para manahimik? Ang parati lang sinasabi, Pastor, sa akin noon pa, pwede bang itigil mo na yung Rage Coalition na pinangungunahan ni Mayor Baste? Hindi ko naman ayoko magsabi na galing ba yan sa taas o may pinanggalingan. Pero siyempre, ang representasyon ng mga kausap ko ay galing sa taas ang mensahe. O ito naman yung galing sa mga tao na maaaring gumawa ng desisyon tungkol dito sa mga nangyari. Ang pangalawang binabanggit nila, kung maaari, huwag ka na magpresenta ng mga sundalo. Alam mo, dun sa dalawang bagay na yun, ang sagot ko, paano ko ihinto ang Rage Coalition na ang mga tao mismo natutuwa at nais silang magkaroon ng liderato sa ilalim ni Mayor Baste Duterte. Kahit ay tanggalin niyo ako dyan, pupunta ang mga tao para itaguyod ang liderato ni Mayor Baste sa koalisyon at pagsasama ng lahat ng organisasyon na sumusuporta kay VP Inday Sara Duterte, kay Pangulong Duterte, sa dating presidente, karamihan naman talagang doon ang galing, at kay Mayor Baste Duterte. Doon sa pangalawa, yung sabi nilang itigil ko yung paglabas na sundalo, katulad ngayon, yung 14, hindi ko naman to kilala. Hindi ko alam saan ang galing. Hindi ko alam kung anong sasabihin nila. Pero itong mga to, sabi ng 18 Marines, kasamahan nila. At magsasalita din doon sa kanilang kaalaman sa pagdideliver ng pera. So paano ko makukontrol itong mga bagay na to? Siyempre, tayo naman, di ba? Wala naman tayong kaaway eh. Ayaw naman natin magkaroon ng personal na mga kaaway. Pero gusto natin i-resolve yung issue ng korupsyon. Kailangan may managot. Ang laking pera nito, may mga namatay. May mga napinsala. May mga negosyong nasira. May mga bahay na nasalanta ng baha ng bagyo. Eh yung pwede tayong tumahimik dyan? Yan naman yung panawagan natin eh. O, pangalawa, gusto natin maibalik kahit papano yung perang nanakaw sa bansa. 1.7 trillion ata, kung di ako nagkakamali, ang total ng pinag-uusapan nating pera.
Eh yung ba wala sa interest ng bawat Pilipino na mapanagot ang mga nagnakaw at may soli ang pera? Yun lang naman ang sinasabi natin. Eh ba't sila nagagalit? Baka kaya sila nagagalit dahil kasama sila doon sa mga tao na pinagbibintangan nagnakaw o kumulimbat ng pera ng Pilipino ng ating gobyerno.